Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Meron akong ipepresent na property sa inyo. Actually, meron kaming ipepresent na property sa inyo, ano? Maganda yung property, road to road. Ibig sabihin, dyan sa likuran ko, meron po dyang kalsada, naka-front, yun ang main frontage ng property, ano? May kalsada dyan na concrete road, two-way lane. Tagos po yan ng iba't ibang munisipyo, mga boss, no? Bypass road yan. So kung ayaw nyo dumaan sa National Highway, gusto nyo lumabas ng somewhere in Castillejos and as far as Subic, pwede kayong dumaan doon. Now dito, sabi ni ate, may kalsada rin dito sa pinupuntahan ko, dito sa harapan ko. Ang maganda dito mga boss, mga sir. Yan o. Nakikita nyo yan. Mountain view. Ano po? Maganda. Medyo mahaba lang yung property. Ang lapad ko ng property, kung di ako nagkakamali, mga 30 meters po ito. And then 1.2 hectares. So imagine kung gaano kahaba itong nilalakad ko ngayon, ano? May irrigation na tumawid sa loob ng property, mga boss. Okay? So gusto ko lang makasigurado kung tutok kalsada to sa likod. Ito pong area, by the way, is nasa San Antonio, Zambales. Ang isa po sa mga advantages, maganda ang presyo, maganda rin ang location. Mataas po kasi itong area na to. Hindi po ito binabaha. Although ano siya, palayan, ano. Dito sa area na to, marami na pong bumibili dito na small parcels of lots. At nagiging residential area na po itong lugar na to, mga boss. Meron kang mountain view. And you're going to enjoy that for a very long time. Yung mountain view na yan. Especially kung nandun ka, dun yung bahay mo. Tapos tatanim ka lang dito ng mga seasonal crops. O kaya punuin mo ng let's say dragon fruit, di ba? Or grapes. Patanim ka ng grapes dito. Okay, now ito, may kalsada dito. Ayan, oh. Tutok kalsada po siya. Ayan. Irrigation po ito. Alright? Ayan siya. Oh. So pag tag-ulan may tubig yan. Barangay Road, papunta yan sa ilog, mga boss. Yan. Ito eventually sisementohin din yan. Doon tayo galing. Doon. Okay. May poste doon, di ba? Doon tayo galing. In the middle of the property, meron ganito dito, patubig. Anong title nito? TCT? Opo. TCT na. Okay. Ito, patubig nila, oh. Kan po yung swimming pool nila. Swimming pool? Opo, ginagawang swimming pool po yan. Okay.
Ginagawa. Panda rin lang po yung ano niya, Oo. water pump. Ang laki oh. Ano po ito? Di 6 siguro tong tubo na to. 4 po. 4. O di 4 po itong tubo. Yan. Kasama na ba itong patubig? Yung water pump po siguro sir, hindi. Hindi kasama yung water Tubo pump. po, sir, kasama. Hindi naman yata siya tutok kalsada. Kasi may bakod na doon bago dumating ng kalsada eh. Sir, kalsada tapos may property. Yung manggahan pa doon sir, yung may mangga doon sa dulo, sa kanila pa yon. Saan? Doon, di ba may irrigation tapos daanan. Ah. Yung lampas ng daanan, Okay. So yun mga boss no. Lumagpas pa daw ng kalsada kasi may bakod doon bago dumating ng kalsada eh. sir, sa pa nila yun. Okay. So tumagos ng kalsada. Opo. Okay mga boss no. Andito na tayo sa pinaka-residential area bago ko makalimutang ipakita sa inyo. May bayabas dito syempre gusto ko mamitas. Ang dami oh, nalalaglag lang oh. Sarap po yan. Native. Dito, merong fish pond. At may isda po itong laman. Yun ang narinig nyo. Ayan oh, mga tilapia, ayun. Oh, yun oh. Dami. Daming tilapia. Di ba? May fish pond na kayo. Ayan oh. Daming tilapia mga boss, ha? Ito siguro 4 by 6 itong ano, fish pond nila. Ewan ko lang kung gaano kalalim, no? And then may mangga dito, mulberry trees, yan. May iba't ibang tanim na punong kahoy, guyabano. Dito may bakod na po, no, kabilaan. Pero tingin ko, siguro kailangan din na rin ano to, gibain tapos pagawa ng panibagong bakod. Ma'am, may nakikita akong tubo dito. Meron bang ano dito? Water district? Ayan oh. Ay, para rekta sa bumbahan sir. Okay. Ito. Rekta sa bomba. Yan. Hindi. Meron daw. Gripo. Tama na ka. So, ang source po ng tubig nila dito ay deep well, mga boss. Mga ma'am, mga sir. Yan. May nawasi doon sa labas sir. Meron din. May water district sa labas. Okay. Gated yung property, mga boss, no? Kailangan nyo lang i-rehab yung bakod. Pwede nyo pa naman magamit yung gate na yan. So, doon tayo nagsimula kasi sa gitna kanina. Kaya papakita ko sa inyo yung kalsada rito. Ito ngayon ang main road. Okay, yan. Diyan po yung National Highway sa harap. Yan, papuntang San Marcelino. Ito, pwede kayong lumabas dyan bypass road all the way to Castillejos. Castillejos is next to Subic if you're coming from Metro Manila. And this is about 2 hours or 2.5 hours drive from Metro Manila. Itong spot na to. And then yan, papunta po yan ng downtown San Antonio, which is about less than or mga 6 minutes po mula dito, no? And then going to the beach, about 15 minutes, nandiyan na kayo sa Pundakit, ano po? At may mga magagandang river po dito. Dito sa may mountain view dyan, mga 5-10 minutes lang nandiyan na po kayo. Alright? Okay, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Siyempre, tatanungin ulit natin si Ma'am Emeline dahil siya nagturo sa akin dito sa property. Anyway, ma'am, gaano kalaki yung property? Actually, sabi po ni ma'am na nagturo din sa akin ng property. 1.2 hectares po. Maganda yung kanyang configuration, unique kasi road to road, lumalabas parang meron kayong dalawang lote na merong na fronting existing road. Pero ito po talaga yung main road, ito. By the way, this is in San Esteban, San Antonio, Zambales. San Esteban, San Antonio, Zambales. Ano po? Going to the beach din po doon. Going to the beach about 15? 15 or less mula dito. And then, papunta ng National Highway, less than 5 minutes. San Marcelino District Hospital, next town, going down south is about less than 10 minutes. Yes, ma'am. And then, ma'am, magkano binibenta yung property?
As per owner po, sabi po ni ma'am sa akin, 7 million. 7 million ang selling price po ng property, mga boss, mga ma'am, mga sir. Right, so hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo, mga boss, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat sa inyong time. Let's be grateful every day. Till the next video. Ciao! Ciao!